Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So, ang pag-uusapan natin ngayon, no? Piliin mong mahirapan. Maganda to pag-uusapan natin pare, makakatulong to sa lahat ng mga kalalakihan na subscriber ko dyan pare. No? So, kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy, shake a kill, ako 10 toes down. So pare, nagbabasa ako ng mga comments no. Hindi lang ako masyadong nagre-reply. Okay, pero nababasa ko yung mga comment ninyo. Maraming salamat sa mga masisipag mag-comment dyan, mag-like, mag-share ng mga videos natin. No? At napapansin ko, may mga nagko-comment na, Boss Josh, baka pwede naman gumawa ka ng ibang content maliban sa panchichicks, maliban sa pag-relationship. Okay, kaya in this past few weeks pare, kung napapansin ninyo, yung tirada natin ng content hindi naman sa babae, tungkol naman sa decision mo sa buhay-buhay, no? Yung pagiging lalaki. Okay, hindi lang sa loob ng relationship, hindi lang sa tungkol sa babae. So, naisip kong gawa ng content to pare, no? May nag-message sa akin na batang-bata pa na lalaki na sobrang nalilito siya sa buhay niya ngayon, no? So, tara, basahin natin pare at tignan natin kung ano yung may tutulong ko at ano yung masasuggest natin sa kanya. Lahat ng chat nyo sa akin pare, confidential yan. Huwag kayo mag-alala, hindi ko kayo ilalaglag. Okay? Wala tayong laglagan dito pare. Gets ko kayo di ba? Tropa tayo dito bro, hindi ko kayo ilalaglag dito. Boss Josh, advice naman po para sa akin. Ako ay 19 years old. No? 19 years old pare, batang-bata pa. Teenager pa. No? Nakakamiss pag maging teenager. Walang problema nung bata ako. No? Pero si tropa, iba ang experience niya. No? So, ako ay 19 years old, walang trabaho. Ako po ay graduating sa SHS nitong year. Nasa poder ako ng tita ko. Gusto ko sanang magtrabaho, kaso ayaw nila dahil walang katulong dito sa bahay. 19 years old pare ako, sa totoo lang, maswerte ako dahil nga syempre may kaya yung pamilya ko, no, kahit papano. So nung 19 years old ako, nabibigyan naman ako ng baon na katamtaman, no? Kaya hindi ko naiisip na magtrabaho pa. Pero si tropa pare, medyo advanced siya, no? Matured na mag-isip na si tropa kasi gusto niya maaga siya, makapagtrabaho agad siya, maghanap agad siya ng trabaho. Yun lang po, kulang pa din ang nabigay nila sa aking pera. Sa isang linggo, 150 po, minsan wala pa. Diba? So, kaya gusto ni tropa maghanap ng trabaho, pandagdag man lang sana sa baon niya or pocket money niya pang araw-araw. Biruin mo pare, binibigay sa kanya 150 pesos sa isang linggo. Bro, sobrang hirap nun pare. Diba? Magkano na ang value meal ngayon, diba? Nasa 50 pesos na ngayon yun. Lalo na sa buhay ngayon. Dati pare, nung high school ako, ay nung college ako pare, ang baon ko sa isang araw, 300 pesos. Okay, college na ako nun. Diba? Mas magastos na sa college kasi ang daming pinagbibili. Pero si tropa, nasa high school pa lang, 150 pare, 150 ang binibigay sa kanya bro. Sa isang linggo bro, ang hirap ng ganitong sitwasyon pare. Pag nasa ganitong sitwasyon ka, parang hindi ka makapag-happy bilang bata, hindi mo mabili yung gusto mo, hindi ka makagimik kasama ng tropa mo, hindi ka makapang-diskarte sa babae dahil 150 pera mo pare. 'Di ba? Isang linggo. Usually pare ako based sa mga kaibigan ko, sa mga tropa ko, at sa mga naririnig ko rin ng mga bata, 100 pesos sila araw-araw, 100 pesos per day. Oh, medyo maluwag-luwag yun kung high school ka. Pwede pa di ba? Kung yung school mo walking distance lang or isang tricycle lang, kaya pa di ba? Kasi sa canteen parang 30. Pero siya pare 150 isang linggo. Kaya hindi mo maiwasan na maghanap siya or maghanap siya ng pandagdag sa pera niya, which is yung trabaho nga. Gusto niya magtrabaho sa murang edad, 19 years old. Okay? Pero ayaw ng tita niya kasi wala silang katulong. Anong mararamdaman niyo pare? Isipin niyo pare, anong mararamdaman niyo sa ganitong sitwasyon? Para kang natrap Natatrap ka ngayon dahil high school ka pa, wala ka pang kakayanan humindi sa nagpapaaral sa'yo.
Wala kang choice kundi sundin lang sila at tiisin yung binibigay nila sa'yo. Hindi ko na tinanong pare kung bakit sa tita siya, no? Hindi ko na kailangan pang alamin yun. Masyado ng personal yun. Kasi hinintay ko lang naman, sabihin nyo sa akin yung buong story. Pero kung ito yung bibigay nyo, tatanggapin ko yan as it is. No? So yun pare. Yung para kang natatrap. Teka, 150 yung binibigay nila linggo-linggo. Iipunin ko to titipirin ko to sa isang linggo. Okay, sige, hanap na lang ako ng trabaho. Ayaw din nila kasi wala silang katulong dito sa bahay. Trap, pare. Naramdaman nyo, bro? So, ito sabi niya, kaya nagtiis po ako. Tapos, dumating po sa point na nagpilian na ng strand. Ang pinili ko ay hams. No? Hindi ko sure kung ano to kasi ang sabi niya rito, grade, wala, nung panahon ko pa rin, nung high school ako, wala akong ganito. So, hindi ko siya gets. Basta, ang sabi niya lang, requirements daw yun para makakuha ng criminology. Kasi sabi niya rito, pinili ko ay hams dahil gusto ko mag-crim, no, criminology. So, parang requirements ata yun sa high school para pwede mong kunin yung criminology pagka-graduate mo na high school. Nung nalaman ng tita ko na gusto kong mag-crim, hindi na daw ako pag-aaralin at hindi na niya sagot ang gastusin kapag yun ang pinili ko. Again, pare, para kang natatrap dito sa sitwasyon na yun no? Kaya naawa ako dito kay tropa, dito sa bata na to. So, hindi daw siya pag-aaralin, hindi daw siya gagastusin pagka-crim yung pinili. Bakit? Itong sabi niya, ngayon ang gusto niya pakuha sa akin, teacher. Kaso ayaw ko mag-teacher. Di ba pare? So, kaya ayaw siyang suportahan pagka nag-criminology siya kasi ang gusto sa kanya ng tita niya mag-teacher siya. Again, ayaw mo, wala kang choice kundi umuo dahil wala kang kakayanan yung gusto mong gawin kasi nga nakaasa ka pa sa kanila. You feel trapped. Di ba pare? Parang, ano bang kailangan kong gawin? Ayoko ng mga to. Pero may gusto kang gawin. Pare. Pero dahil nakaasa ka, no? Nakaasa ka sa kanila, you have no choice. Ito ang hindi ko rin maintindihan dito sa sitwasyon na to No, kadalasan ako siguro talagang swerte lang ako sa mga parents ko, pero I'm sure karamihan din naman sa atin, di ba? Ang masusunod na course yung gusto mo. Di ba? Magsasuggest lang sa iyo yung parents, di ba? Tutulungan ka lang ng parents mag-decide kung anong gusto mong course, pero yung gusto mo pa rin ang masusunod kasi ikaw naman ang mag-aaral Diba? Ikaw ang magtitake nun, ikaw ang magsasuffer doon sa pag-aaral na kung hindi mo gusto yun, para mong nilagay yung sarili mo sa alanganin dito medyo weird. Sinabihan ka agad siya na hindi kita pag-aaralin. Any advice po para sa akin para hindi ako magkamali ng tatahaking buhay? Gusto ko lang po maayos at mapabilang sa hindi niya natapos to, no? Ano nga ba ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? No? Anong gagawin mo dito sa ganitong sitwasyon? 19 years old. So, bago tayo mag-tip, kunin mo natin mga facts. Okay? Kailangan, ganito dapat tayo mag-isip mga lalaki. Kunin nyo lahat ng facts para ma-analyze natin kung anong steps ang kailangan natin gawin. Number 1, 19 years old ka pa lang. Okay? 19 years old ka pa lang. So, batang-bata, pare. Fact number 2, high school pa lang siya pero pag-graduate na daw siya. Okay, malapit na daw siya mag-graduate. Siguro parang 2 years na lang daw. Pagpipili ka na daw ng hams ba yon yung sinasabi niya, is parang pag-grade 11 ka na. So, parang dalawa na lang, di ba? Grade 11 and 12 na lang. So, pag-graduate ka na. Yun yung fact number 2. Fact number 1, 19 years old ka. Fact number 2, pag-graduate ka na. Fact number 3, gusto nila mag-teacher ka. Hindi ka nila susuportahan. Okay, hindi ka nila susuportahan pag hindi teacher ang kukunin mo. Yun yung facts. Facts na kailangan mong isipin para mag-come up tayo ngayon ng solution. So, ito yung na-come up kong solution kay pare. 19 years old ka pa lang, pare. Kailangan mong tanggapin, no, sa panahon, sa kalagayan mo ngayon, you have no choice. Okay? You have no choice. Pero, since gagraduate ka na, pare, gagraduate ka na, intayin mo muna yun, pare. Tiisin mo na lang muna yung kalagayan mo ngayon hanggang sa gumraduate ka ng high school. Ang importante, makagraduate ka muna ng high school para kahit papaano may tinapos ka. Importante yan para sa akin. No? Although, kulang na kulang talaga yung 150 sa isang linggo.
Pero at least nakakalibre ka dahil nasa poder ka pa nila. Tiisin mo muna yun hanggang sa gumraduate ka. Yung fact number 3 natin, yun ang kailangan natin i-consider. Paano natin lalampasan yung problema na high school na hindi ka daw nila susuportahan. No? Pagka teacher ang kinuha mo, ay pagka criminology yung kinuha mo, gusto nila teacher. Ito ang kailangan natin i-consider dyan. No? Ako pare, kinuha ko yung IT nung panahon nung nag-college ako. Why? Because alam ko nun na IT is sobrang flexible. Okay? Kahit saang kumpanya nangangailangan ng IT. At knowing na technology ang hawak mo, every year nag-i-improve ang technology. Pagka lagi nag-i-improve ang technology, may bagong knowledge, may possibility lumaki sweldo mo, ma-promote ka. Yun ang fact pagdating sa mga ganyang bagay. So kailangan ninyong i-consider 'yon paghahanap kayo ng course. Okay? Yung possibility na marami ba tong opportunity na ma-promote? May opportunity ba, marami bang opportunity na open dito, mga trabaho na open dito? Marami bang malaki ba ang swelduhan dito? Yan ang kailangan yung nire-research pare. Okay, habang bata pa kayo. Teacher pare. I no disrespect sa mga teacher natin. Okay, I respect the hustle of the teacher. Pero balita naman yan eh. No? Bali-balita yan, binabalita yan na hindi ganun kalaki ang sweldo ng isang teacher. Okay? No disrespect to all the teachers out there. The reality is hindi siya ganun kalaki. Okay? Ang promotion, hindi rin ganun. Ay, ano bang maipopromote sa teacher? Wala naman eh. Diba? Head teacher, principal, at kukonti, pare, kukonti ang promotion dyan. Hindi ganun kabilis ang pagtaas ng sweldo. Kumpara mo ngayon yun sa criminology. Mas maraming opportunity, mas malaki ang sweldo, mas maraming opportunity ma-promote, di ba? Kung yun lang talaga yung pinagpipilian mo, okay? Pero I suggest pare mag-research ka pa kung anong mga dapat mong kunin. Pero yun lang muna sa ngayon, okay? Hindi natin kailangan pakomplikahin tong usapan na to. Kung i-weigh natin yung dalawa pare, criminology mas maganda talaga. So tama yung choice mo doon pare. Ang problema, di ba? Ang dilemma nga natin ngayon is hindi ka nila pag-aaralin. Hindi ka nila pag-aaralin hanggat hindi teacher ang kukunin mo. Dito na papasok ngayon pare, yung kailangan mo ng pahirapan yung sarili mo. This is gonna be hard. Hindi ko sinasabing madali itong choice na to. No? Pero ito na yon. Kaya ako sinabing magtiis ka muna hanggang makagraduate ka ng high school. Pagka-graduate mo ng high school, may kakayanan ka ng umalis sa puder nila at maghanap ng sarili mong pera, trabaho pare. Okay, kasi kahit papaano may kakayanan ka na maghanap ng trabaho pag kahit high school graduate ka. Call center may mga naghahanap ng ganun. Makakaipon ka. Okay? At from galing dun sa ipon na yun, no, pwede ka mag-start na mag-invest na sa sarili mo pare. Makakaramdam ka na ng ginhawa dyan kahit papaano. Biro mo, from 150 a week na pera mo lang. Pag nagkaroon ka ng sarili mo trabaho, mas luluwag ka nun. Kung yung 150 pa rin na iipon mo, what more pa kaya sa mas malaki pa dun? Praktisado ka na sa ipon pare. So I think, pag nagkaroon ka ng mas malaki-laking pera niyan, mas magaling ka na mag-ipon. Yun ang pwede mong isipin dun. Yun ang choice natin pare. Ang umalis na lang. At gawin yung gusto mo. It's not gonna be easy pare. Again, it's not gonna be easy. But, dahil gusto mo yung gagawin mo, no, ang maghanap ng trabaho, ang mag-invest na sa sarili para makapag-aral, magiging masaya ka, nahirapan ka, pero magiging masaya ka. Yun yung point ng video na to pare. Okay? When you're in a situation na alam nyong lugi kayo, no? Tiis ka ng konti, hanap ka ng butas, hanap ka ng magandang opportunity at umalis doon sa sitwasyon na yun. Pahirapan yung sarili mo pero masaya ka doon sa ginagawa mo. Hindi mo mararamdaman yung hirap nun kung alam mo na mas okay yung sitwasyon mo na yun kaysa dito sa previous mo. No, pare, yun yung sinabi ko sa kanya. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot na may mga ganitong senaryo ng ibang kabataan dyan. Nakakalungkot lang. No, na parang natatrap sila, feeling nila natatrap sila dahil wala silang choice.
no? Pero sa totoo lang pare, may choice ka. Hindi nga lang siya madali, hindi nga lang siya komportable. Pupahirapan mo nga lang yung sarili mo, pero kung makakaalis ka doon sa sakal na yun, pare, worth it yun, bro. Alright? So yeah, that's it for me, pare. Sana may leave a comment down below kung anong masasabi ninyo. This is Josh On Point. See you next time. Boom!